Walong buhay na rin ako eh. So, okay lang yung isa pa. Isa panlaban. Laban para sa bayan. Isa pa. Ang patong-patong yung kasalanan nitong mga mga politiko natin. Itong Congress, kung mag-aasta, kala mo, talo pa nila yung presidente ng Pilipinas. Kung mag-aasta, kala mo kung sinong yayabang talaga. Yun lang sana tanggapin ninyo, congressman eh. Yung mayabang kayo, umasta. No? Kinabit yung title ng congressman. Tapos nun, may honorable pa kayo mga pinagsasabi. Kumilos ang taong bayan at sinara kayo, ano gagawin nyo? Utusan nyo yung PNP tsaka Armed Forces? Talo nyo pa yung hindi naman kayo Commander-in-Chief. Kukumbinsin nyo yung Presidente? Oh, Mr. President, sinasalakay kami ng mga taong bayan dito. Show you that we are superior sa inyo, mga congressmen, at sino man kayo mga politiko na nakalimutan na talagang taong bayan ang naghalal sa inyo. Yung konstitusyon natin is a piece of paper. It's a piece of paper unless it is ratified by the people of the Philippines. Hindi mo magkakayang gayahin si Honasan at si Trillanes. Sila panay gawa, ikaw panay dada. Mati sabihin yun. Tama siya eh. Hindi ko kayang gayahin si Honasan at Trillanes. Hindi ko naman ginagaya si Honasan at Trillanes. Ninyo, 15 Congress. Nandun sila, 3 mayor yun. Honasan, Lacson, Trillanes. Na pumayag sa resolution number 10. Kung nandun ako, hindi ko kayang gagayahin yan. Sasabihin ko, teka muna, mga gago kayo. Mga gago, mali yan eh. Pare-pares tayo ng eskwela na pinanggalingan. Anong natutunan nyo? Ano ba ako? Sa evening classes? Kayo, morning classes? O kayo evening classes? Ako yung morning classes. They walked into it. Resolution number 10, nila. In-adapt, yung resolution number 10, adapts maintains the current practice. Nagsimula pa pala yan ng ng 19 kopong-kopong 1987 pa yata eh. Ilang dekada na tayo niloloko eh. Kala mo, mga honorable, yung pala yung mga troll, tanggapin nyo yung bayad. Naintindihan ko eh. Kaya kayo kumikita, tinatanggap nyo yung kahit halang yung bitukan ninyo, kahit wala na kayong bangkarote na kayo sa prinsipyo, natanggap nyo yung pera para lang kayo merong pangkain. Sige, I'll give you that. Pero, tinan nyo, huwag kayong haraharagan dito sa aking sa channel, Mag-ingat kayo sa mga pinagsasabi ninyo dito sa channel namin. Huwag niyo i-harass yung mga tao dito sa channel. Kasi bago ko barayin yung ninyo, yung account nyo, pinukuha ko yung pangalan. Kahit hindi totoong pangalan yon, yung IP address nyo. Bahala si Wawawi. Kilala niyo si Wawawi. I-check niyo sa mga vlog ko, Anong yan ngayon? Kung magsalita kayo talagang hindi ko naman gagayahin si Honasan at si Trillanes. I have my own character. Ayun po guys, na-research ko na. Pinoy Survivor. So, pasyal po kayo sa kanyang YouTube channel. Marami po kayo matutunan sa kanya. Promise. Talaga pong history, kung ano nangyayari sa mga military, history, kung ano nangyayari sa mga maliliit na mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi sundalo po siya, ranger siya. Alam niyo po ba yung ranger? Ayan biyasang-biyasa yan sa mga kapatagan, kabundukan. Scout ranger siya Scout ranger pong matatawag to. Yun po ang kanyang tungkulin sa ating bansang Pilipinas. So yun po, Pinoy Survivor. Yun po ang kanyang YouTube channel. Subscribe na po kayo sa ating butihing kagalang-galang na si retired Captain Clemente Enrique, aka Dado. So,
napakaganda po guys. So, pasyal na kayo sa YouTube channel niya. Pasyal na po kayo. Kahit hindi na kayo mag-subscribe sa akin, sa kanya na lang po. Kasi mas makakatulong po ito sa ating bansang Pilipinas. Ito si retired Captain Enrique ng Armed Forces of the Philippines. Retired Armed Forces of the Philippines, graduate ng PMA batch 1983. So, subscribe na po kayo sa kanya guys. Subscribe na po kayo sa kanya. Napaka-importante po ng taong ito. So, saludo po ako sa inyo, Sir Dado. At opo, tunghayan na natin kung ano yung kanyang mga sinasambit dito at pinahayag sa kanyang YouTube channel na Pinoy Survivor. So, again po, maraming salamat po din sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At kagaya nga ng sabi sa inyo, may sinabi siya dito yung mga trolls na bayaran. So, ang inyong abang lingkod po ay hindi rin po nananahan sa mga bayad or mga pakulay o ano pa man yan o yung mga commercial sa ating YouTube channel. Ako po nagbibigay lang po sa inyo ng mga tamang impormasyon at ang mga taong dapat nating paniwalaan. So, ayun po. Ito na po, guys. Medyo mahaba na yung intro ko. Pasensya na po. Basta mag-subscribe na lang po kayo sa ating kagalang-galang butihing retired Captain Enrique ng batch 1983. Ang pangalan po niya ay si Sir Clemente. So, ito na po siya. Day. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas. Merry Christmas. Pasko na naman. So, ceasefire muna. Napanood niyo yung interview, SMNI. Gigil na gigil ako. Natakot ako sa sarili ko eh. Gigil na gigil. Okay, so maraming salamat sa inyo na pagtangkilik. Please like, share, and subscribe. Dumadami tayo. Maraming salamat sa mga follower tsaka sa tiyaga ninyong pagpanood. Malaking bagay na ba't nagkaganito to? Malaking bagay yung suporta, no? At nakalimutan mo na problema, Pasko eh, no? Pasko. Enjoyin yung pamilya nyo, enjoyin yung Noche Buena mamaya. Noche Buena ba? Medianoche. Noche Buena. Ayan po guys. So, enjoy lang. I-ano natin. May mga to. Pinoy Survivor po pala. Pinoy Survivor sa YouTube channel niya. So, subscribe na kayo guys. Napaka-importante pong mag-subscribe kayo sa kanya. At kung mapanood nyo kanyang video, like and subscribe. Yun po. Talagang sa mga vloggers, ito po ang nakikita kong talagang kumbaga yung may talent, may talino kung ano ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Napakatalino po nito. At next year, marami siyang magagawa sa ating kapwa Pilipino dito sa bansang Pilipinas. So ituloy po natin. Again, Pinoy Survivor. Napaka-importante mag-subscribe po kayo sa kanya. So, ituloy po natin. Nakabakasyon yung mga politiko. Question mark, using government's money, question mark, mga senator, congressman, matapos yung magbakasyon, babalik kayo. You have to explain to the Filipino people. Okay? So, backstory dun sa interview. Tinawagan ako ng isang general at inayos yung sinetap yung interview tapos ng kwento-kwento. Pumayag naman ako. Okay lang yan para maraming makapanood. Tapos
Hindi naman scripted yun eh. Hindi ko alam yung mga tanong eh. Basta, any topic, under the sun daw eh. So, fire, sabi kong ganun. On the spot na lang. Kung ano yung maisip ko yung sasagot. Basta coming from the heart. Pero ang gusto kong i-stress sa inyo, dinasalan ko yon. Bago ko ma-interview, dasal ako. Sabi ko, i-guide ako para wala akong masabi na hindi maganda at saka parang yung hindi baka mamaya ako pa maging cause na mapahamak kayo, no? Ayoko nang ganon. Kung meron mang mapahamak, ako na lang. Okay lang yun. Total, nakailang buhay na kami. Kami, mga veterano na. Malapit na yung paa namin sa hukay, no? So, okay lang. Naka-8 buhay na rin ako eh. So, okay lang yung isa pa. Sa panlaban. Laban para sa bayan. Isa pa. So, hindi naman ako kumbaga sa nananahimik na lang, Pero bastos naman kasi talaga itong ginawa ng Senado. Tsaka nung Congress. Hindi Senado, yung Congress. Pero yung expose kasi expose ni Sasot, no? Matagal na yun eh. Buwan na yun eh. Pero hindi na-address. Nalilis lang yung kwento. Kaya, patong-patong yung kasalanan nitong mga mga politiko natin. Itong Congress, kung mag-aasta, kala mo, talo pa nila yung presidente ng Pilipinas na 31 million yung boto. Tapos itong mga congressman, max na yun, mga 200 something. Kaya usually, mga 100 hanggang Minsan nga, 60 something lang 70, ganun. Kasi marami sila naglaban. Kung mag-aasta, kala mo kung sinong yayabang talaga. Yun lang sana tanggapin ninyo, congressman Yung mayabang kayong masta, no? Kinabit yung title ng congressman. Tapos nun, may honorable pa kayo mga pinagsasabi. Ang hinihingi namin, ang hinihingi ng taong bayan, explica ninyo kung ano nangyari doon sa sobra. Isa yon. Ano nangyari doon sa sobra na 2.027 na kamo million, 2,027 million, thereabouts. Sobra dun sa 2.066 billion na nagastos niya lang 39 million. Daming tanong, daming talaga to. Ilang paulit-ulit na nakakainis. Wala kayong sagot, nakakainis kayo, dinededman ninyo. So, meron din kayong kalalagyan, meron din katapusan yung pananahimik ninyo. Kasi pagka nagalit talaga ang Pilipino, walang mangyayari sa inyo na maganda na akala nyo, tatawanan kayo, papalakpakan kayo, mga honorable. Hindi. Tanggal kayo sa trabaho. Matatanggal kayo sa trabaho. Sinasabi ko na, matanggal kayo sa trabaho. Ang yayabang nyo. Pati yung SMNI, tinitira ninyo. Tapos yung ICC, sino ba may pakana ng ICC? Yung mga Makabayan Black. May araw din yung ninyo, yung maliligayang araw nyo, matatapos din yan. Kasi pagka ang taong bayan talaga napika, walang magagawa kahit sinong aharang sa kanila. Kaya, konting humility, Congress, no? Pero ngayon, dumating na kayo sa punto, hindi na humility Hindi na, wala na. Nandun na kayo sa, you have to prove your worth. You have to prove na mga kayo, na karapat-dapat kayo sa posisyon ninyo. Baka masarap pa yung Congress Yun ang nakakatakot Pagka kumilos ang taong bayan at sinara kayo, ano gagawin nyo? Utusan nyo yung PNP tsaka Armed Forces? Talo nyo pa yung di naman kayo Commander-in-Chief. Kukumbinsin niyo yung Presidente? Mr. President, sinasalakay kami ng mga taong bayan dito. Yan yung mga mangyayari dyan, kapit tuko, kayo. Mga buhaya kasi.
Hangga't hindi nyo na-explica yung ano ninyo, yung paggastos ng pera at pagka-disburse ng pera, yung pag-liquidate ng pera, certification, walang resibo, yari kayo. Kaya ang advice ko, yung mga congressman, senator, kasi dami yung Senate pares naman kayo concurrent na resolution. Ang suggestion ko sa inyo, kung sino man dyan yung tingin niya, matino siya, nagkakaroon ng credibility problem itong buong institusyon, Senate, Congress. Credibility problem talaga. Sinong maniniwala sa kanya, kunyari, meron kayong mga proposal, meron kayong mga project na para sa taong bayan, para sa korupsyon, para sa kung anong ek-ek na pinagsasabi ninyo, para magpapail kayo ng kaso sa korte para questionin yung budget. Sorry, mga kinakaukulan. Nandun pa rin tayo doon sa credibility issue. Sabihin yung iamin yung konstitusyon. Wala nga kayong kredibilidad Bakit pagkakatiwalaan kayo ng taong bayan na hindi kami nakatingin, nagtatrabaho yung mga tao, may kanya-kanya, busy kami, alter ego kayo, papalitan nyo yung konstitusyon, yung amendment, tapos sisingitan nyo. Maya-maya, andyan na. Tapos ang mga ibang Pilipino, kukuhanin ninyo sa ayuda, kukuhanin ninyo sa pera-pera, mararate pa yung Hindi na kailangan ng ratification. Paano? Kaya nga, you are inviting disaster. Kaya nga National Security Council, National Security Advisor, if there is any destabilization plot, kayo, Mr. President, gising, Mr. President, kung merong destabilization na pinanggagalingan, na monitor kayo, hindi galing sa taong bayan, hindi si Doc Celis, hindi si Badoy, hindi yung mga retired na PM mayor, kahit ilista nyo sila, gumawa kayo ng order of battle, gumawa kayo ng intelligence summary, ng mga intelligence assets, ng mga intelligence agents, kaya sa Armed Forces o sa National Intelligence o sa NBI o whatever, mapapalpak yung report nyo. Ang source ng destabilization is yung Congress. Guys, komento Dahil natin sa ang bagya. So, tingnan nyo. Ang ating buting dating Scout Ranger, Captain Clemente Enrique. So, yung mga in-explain niya rito, napakaganda po at marami tayong matutunan. Kaya nga po, i-feature ko siya sa ngayon. Ipopromote ko na rin po siya na number 1 sa aking puso. Number 1 na vlogger sa aking puso sa bagong henerasyon natin dito sa bansang Pilipinas. Napakagaling po nito at mauunawaan nyo ng lubos kung ano ang kanyang mga pinararating sa ating mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Kaya po siya number 1 sa puso ko at aking ipinopromote po itong ating vlogger na ngayon na si Clemente Enrique. At ang kanyang YouTube channel ay Pinoy Survivor. So, subscribe na po kayo sa kanya. Talagang pinopromote ko po siya ng matigas na ipinopromote kong mag-subscribe na po kayo sa kanyang YouTube channel na Pinoy Survivor. Marami po kayo matutunan. Mga history at nangyayari sa ating bansa simula siyang nung manungkulan siya bilang isang Scout Ranger ng ating sandatang lakas ng Pilipinas. So ituloy po natin. Talagang matigas kong pinopromote siya sa ating bagong henerasyon dito sa Pinoy Survivor ng kanyang YouTube channel. So ituloy po natin guys. Talagang hinahangaan ko po siya ngayon. Itong ating henerasyon ngayon. So sa mga ating mga viewers at ating mga subscribers, mag-subscribe na po kayo sa kanyang YouTube channel, Pinoy Survivor. So, ituloy po natin guys. Talagang iniidolo ko ngayon sa ating bagong henerasyon. Ito po siya. At
yung hangad ng ibang tao dyan sa Congress na magkaroon ng shot ng pagkakataon for higher office. Pwedeng presidente o pwedeng prime minister. Kaya yung mga sip-sip, yung mga galamay, yung mga tambalolong na team, later on, dahil sa tumutulong sila, ang dyan, mangyayari dyan, pera-pera, bibigyan ng pera. Sino sa inyo? Tapos nun, gamitin niyo yung posisyon niyo para questionin yung tao. Ay, nako. Sana nga, patawag niyo kami. Patawag niyo kami para babastusin ko kayo sa harapan ng TV. I will show you Matapang what talaga. defiance is. And I will show you that we are superior sa inyo, mga congressmen, at sino man kayo mga politiko na nakalimutan na talagang taong bayan ang naghalal sa inyo. Yung konstitusyon natin is a piece of paper. It's a piece of paper unless it is ratified by the people of the Philippines. Tandaan niyo yun. Meron kang ang daming articles, ang daming di ba? Panay mga salitang hugot-hugutan na kung anong ek-ek na yan. Wala yan, walang silbi yan. Hanggang hindi siya pinipirmahan ng taong bayan, hanggang hindi siya pinagbobotohan ng taong bayan na, sige, pasado sa amin yan, okay na. We ratify the Constitution. Kaya nga merong referendum ang tawag doon, na magpagbobotohan niya ng taong bayan. Approve, disapprove. Kaya kayong mga politiko, lahat kayo, sorry na lang doon sa mga nadadamay ng mga bababait, mga performer. Sorry, pero panay, ang daming politikong wala sa hulog Isipin ninyo, mahalin ninyo yung bansa natin, mahalin ninyo yung mga tao para hindi tayo mauwi sa gulo. You're the ones destabilizing the country. Nananahimik ang mga tao. Kami, nananahimik ako, nananahimik yung mga general natin. Parang yung iba nga, may rayuman mahirap ng pumirma. Mahirap ng pumirma, may rayuman. So, pati yung mga kasundaluhan natin Pero makadidinig mong ganyan na yung pera na nakokolekta dahil sa taxes o kaya sa efficient function ng government in revenue collection, BIR, mga tariff, mga yung customs, mga GOCC, tapos nun biglang kung saan nyo na ilalagay yung pera, and then ang igpit-igpit nyo sa iba, tapos nun yung pala kayo, ang budget ninyo, nandun lang yung pera, nakatiwangwang yung 2 billion. At the end of the year, nagastos nila 39. Nakakainis. Nakakainis talaga. Tapos, kayo, ang para gumanda yung papel ninyo, papasukin nyo pa. Ayan, dito sa atin, marami pumapasok ng mga troll na. Marami nang pumapasok na troll. Bambabara. Meron isa, dinilit ko na yung loko-loko kahit anong gawin mo, hindi mo magkakayang gayahin si Honasan at si Trillanes. Sila, panay gawa. Ikaw, panay dada. Imagine sabihin yun. Hindi, tama siya Hindi ko kayang gayahin si Honasan at Trillanes. Hindi ko naman ginagaya si Honasan at Trillanes. Yung dalawa na yon, kasama sila doon sa 15 Congress na bumoto sila yung nandoon, walang objection, kasama si BBM, kasama si Lacson. Tignan ninyo, 15 Congress. Nandun sila, 3 mayor yon. Okay. Honasan, Lacson, Trillanes, na pumayag sa resolution number 10. Kung nandun ako, hindi ko kayang gagayahin yan. Sasabihin ko, teka muna, mga gago kayo, mga gago, mali yun Yun. Pare-pares tayo ng eskwelahan na pinanggalingan. Anong natutunan nyo? Ano ba ako? Sa evening classes? Kayo, morning classes? O kayo evening classes? Ako yung morning classes?
Pare-pare naman tayo pinanggalingan. Bakit nyo pinayagan yung ganun? Tapos bibirahin si General Reyes. Yun ang masakit eh. Makikita sa TV, hangang-hanga ako sa inyo. Wow! Grabe, kinwestiyon, P-Mayor sa P-Mayor, General Reyes, oh. Talagang usok siya, talagang pinagpawisan. Pero kung titignan si General Reyes, Chief of Staff, tapos nun, nag-energy, nag-DILG, nag-defense, di ba? Ang kino-question yung pabaon system. Merong 48 million, 50 million. Nakalimutan ko na yung actual figure na bawat chief of staff, ganon. Merong pabaon pag-retire. Okay. Nalaman niya yun Komento dahil yung natin ng expose konti. ni, So, yun po si General Angelo Reyes. Yun po yung ginisa sa Senado nun. Ay pinahiya talaga ng todo ng ating ibang mga senador nung 15 Congress. So, parang dinungisa na ang dangal ng ating dating general. At yun nga, sa sobrang hiya ng tao, siya po kumbaga tinapos na ang kanyang buhay doon pa sa harap ng kanyang magulang. Doon sa puntod ng kanyang mga magulang. So, nakakalungkot po yung bagay na yun. Kasi, sobrang kahihiyan po ang binigay ng ating yung ibang mga senador nung panahon po yun, nung sinasabi ng ating vlogger na si Captain, retired Captain Clemente Enrique. Yung sinasaad niya rito. Napahiya po yung tao nun. Kaya po siya tinapos na niya yung kanyang buhay. Sa honor kasi niya. Yun yung pong sinasabi sa iba na yung sa ibang bansa nga ang tinatawag yung harakiri. Ito naman po, yung dangal niya sa pagiging isang magiting na sundalo, kanyang tinapos po sa kanyang puntod ng kanyang mga magulang. Nakakalungkot po yung bagay na yun. Ipinakita niya talaga yung kanyang dangal na hindi siya ganun para sabihang na inalipusta yung kanyang kakanyahan doon sa harap ng mga live TV pa po yun nung siya inalipusta ng ating mga senador nung panahon na yon. So nakakalungkot po yung mangilang-ilan na senador ng 15 Congress. Nakakalungkot po ang naging katapusan ng kanyang buhay nung panahon na yon. Naalala ko lang po kasi nanood din po ako ng hearing na yun eh. Talagang talagang hindi ko po masambit. Talagang talagang eto po, tuloy na po natin. Nalulungkot lang po ako at maluluha pa nga ako. Tuloy po natin. Captain Rabusa. Tapos yun buti umalis na ako, hindi ako mag-chief of staff. Wala nang pabaon eh. Wala nang pabaon. Walang nga. Tapos noon joke lang yan Tapos noon nag-question sila, grabe yung mga tanong. All right sir. All right sir. Tapos noon why? Sabi ni General Reyes, I walked into it. Dumating ako dyan sa chief of staff, nandyan na yan. Ay, bakit hindi mo binago, sir? Kita mo nang mali yan. Hanep, yung salita. Ba't sila? They walked into it. Resolution number 10, nila. In-adapt, yung resolution number 10, adapts or maintains the current practice. Nagsimula pa pala yan ng ng 19 kopong-kopong 1987 pa yata Ilang dekada na tayo niloloko Kala mo mga honorable yung pala Now, kung sa tingin nyo mali yung haka-haka o mali yung sinasabi ng mga tao, napakasimple. Huwag nyong bibirahin yung mga tao because right ng mga taong bayan, right namin, right, na dahil sa kami ang pinanggalingan ng kapangyarihan ninyo, dahil sa kami ang nagboto sa inyo, ang nagluklok dyan sa inyo, na yung sweldo ninyo galing din sa taxes. No? Kami, kung kinakailangan namin kumita, trabaho kami, walang ya kayo. Hinayupak talaga kaya nga hinayupak Tapos kayo pa yung mayabang na, sino kang tumatawag sa amin hinayupak? Talagang hinayupak kayo, hindi pa kayo nag-explain hanggang ngayon
Nakakagigil kayo eh. Magkasta pa kayong mayabang, wala kayong ang pupuntahan nyo talaga, down the drain, down the drain. Nakakainit kayo ng ulo. Magpapasko na, init ng ulo. Nakakainit kayo ng ulo talaga. Okay, kalma, Isipin kalma. nyo. Kalma po. Wala nag-explain eh. O di sige, sabihin nyo, tignan nyo yung ginawa ng isang congressman. No. Nag-certify siya, may resibo. Di gawin ng ganun ang gawin nyo. Senators, lahat kayo mag-clear, certify, resibo, pakita nyo sa tao. Pakita nyo, open your books. Pakita nyo sa COA, let COA be the ones to say na, okay to, may resibo, kompleto. Pero wag nyo kukurapin yung COA. Yun ang hirap eh, yung perception sa inyo, korap eh. Babayaran nyo yung COA. Yun ang problema dito eh. Alam nyo, malapit na akong maniwala na cancer na yan eh. No? Malapit na akong maniwala walang kapag-asang maayos yan. Kaya konti na lang, kita nyo yung bagyong dadating sa inyong lahat. Babagyuhin kayo. Hindi lang category 5 eh. Because uusigin kayo. Kung hindi kayong mausig ng konsensya nyo, uusigin kayo ng taong bayan. That is a promise, no? Pinapalipas lang namin yung Pasko. Gusto lang namin masaya kami. Wala pa kaming Noche Buena. Hayop kayo. Tapos kayo, bonus. Explica nyo, may bonus ba kayo? Wala. Pinaghatian nyo ba yung 2 billion? Question mark. Pinaghatian nyo ba yung 2 billion? Because you have been silent. No one, not even one, bothered to explain. Not even one dared to give the public an explanation. Puso. Yan. An explanation. Ayan. Komentahan po natin. Yung po sinasabi niya, yung resolution number 10, ito po pala nanggaling pa nung 1987 Constitution. So hanggang ngayon, yun pa rin ang pinagsasangga nila doon sa di umanang ginagawa lang certification. Kumbaga, parang audit by certification. Parang yun na yung kanilang ibibigay at susumite para patunayan na merong pinagkagastusan ang kanilang budget, 'di ba? Yung resolution number 10, yun po ang palagi nilang sinasabi doon. Dinidepensa nila ang sarili nila doon sa resolution number 10 dahil honorary di umano sila, honorable. So, nakakalungkot po hanggang sa ngayon yung pa rin ang kanilang pinagsasangga. Para kumbaga mag-audit man ng COA, yun ang kanilang pakikita, yung certification na yun galing sa kanilang mga pinuno. So ituloy po natin. Ito po yung kanyang pinaglalaban at ito po yung kanyang nagtatanong lang po siya dito. At bukod dun sa tanong, nilalahad niya yung mga history na nangyayari, tunay na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So, ituloy po natin. Hindi naman ganyan talaga yung Kasi marami naman kami nang nagbibigay ng resibo. Mali pa rin. Kasi bakit may magbibigay ng resibo? Bakit merong hindi magbibigay ng resibo? Kasi as far as Resolution 10 is concerned, liquidation, liwanag liquidation, nakalagay doon. Liquidation by certification. So that opens the door for corruption. That opens the door sa sindikato. Kayo, lahat kayo, ganon. That's why mag-question yung institusyon. Sino ngayon nagde-destabilize? Tao ba? Kayo gago gumawa ng sistema. Kayo yung nag-maintain ng sistema. You walked into it, yung mga bagong congressman tsaka senador, you walked into it, sinabi, ayan, merong ganito, bigyan nga ng pera, 2 million, 5 million, 10 million, ewan ko. No? Di pa nabubuksan yung libro eh.
O, bigyan ka ng ganito, tapos, kaya pala yung mga Freedom of Information Bill, and tagal-tagal na hayop talaga kayo, kaya nga, paano? That's why, alam nyo, sorry, nabangga ako. Okay lang, okay lang. Dyan, nagbi-build up yung dalawang option, no? Nasabi na iba, military junta na lang. Military junta. Wag yun. Pero Wag yun. mga Pilipino, Wag yan. military junta, hindi tayo sigurado sa pwedeng madulot ng pagka-military nakaupo. Kasi Wag yan, sa wag yan. group of people Hindi na dapat panay yan. general siguro, kasi siyempre, sino gusto may colonel dyan, may captain, may teniente. Hindi, panay general yan, mga bossing panay commander, probably. 4-star, 3-star, 3-star, major service commander, area commander. Wag yan, Siguro hindi kung dapat yan. lalagyan nila sibilan, sunod-sunuran lang Hindi yung dapat sibilan. yan. Military junta nga Hindi dapat yan. And then, hawak nila lahat. Tapos nga, baka makurap Yun yung problem. Yun yung problem. May 3 nga doon na mayor doon sa Senado noon na they had a chance to stop it. Kahit sila mismo nag-object, pero hindi nag-object. Kaya yung ikaw, kung ikaw, troll ka man, troll ka nga. Tignan nyo yung tatanggap ka ng pera tapos ako yung palilitawin mong gago. No, sinong gago? Di ba ikaw ang gago? Palilitawin mo yung, hindi ko sinabing gusto kong gayahin si Unasan at si Trillanes. In fact, I am so frustrated with Unasan. Sir, sorry sir Colonel Unasan, Senator Unasan. Because ang daming nasira yung karir ng mga contemporaries ko sumunod sa kanya. Yang kukuro ko na yan. Ang daming nasira na karir sa mga sundalo, mga opisyal, ang gaganda ng karir nila. Panay mga foreign train, panay mga medalyado, sira karir. Kasi nagkudita. Nga Pag nyo isipin, nasira yung karir ko, hindi. Yung akin, choice. In fact, I was a government negotiator, 1989 ko. No? Government negotiator. Bigat yun. Sa mga hindi nakakalam. Ayan, laki ng utang na loob ng Pilipinas dun sa mga government negotiator when there was a Makati siege. It was my unit, per Scout Ranger Regiment. Ayaw ko ng patayan. That's why I have to enter Makati, kaming mga opisyal, General Enrile, 1-star pa lang siya noon. Superintendent siya ng PMA, Captain Pangilinan, Captain Ang, Dudong Paune, si Dick Morales. And then meron kami nakita doon na si General Luga, General Luga, retired. Kung doon kami kita-kita, usap-usap. Alam nyo, isang reason kung bakit umalis sa serbisyo, na napunta tayo dito, memory lane. Isang reason kaya ako umalis sa serbisyo, because government, the Cory government, did not hold true to their promise, their part of the agreed. Okay. Message na naman. Agreed, excuse me, na mga pointers kung bakit babalik na lang sa barracks yung mga ranger. Walang makukulong. Si Colonel Galvez lang ikukulong. Hanip yan. Hindi didisband ng Ranger Regiment. Hindi tatapon sa Mindanao yung mga sundalo. Anong ginawa pagkatapos? Tinaya ko yung pangalan ko. I gave my word of honor na pang-usapan na to, parang nag-blood compact tayo. Ano nangyari? The moment they gave up their positions, sila Danny Lim, sila Abe Purganan, tsaka yung mga ibang opisyal, ayoko na sabihin, baka may endorse si Galvez, nandyan. Bumalik sa barracks,
Tapos nun, pagdating doon, kulong lahat. Tapos doon, in a few days, January, Message somewhere ulit. sa January, Dahil nung message, sumunod na taon, 1990, dinisband ng Ranger Regiment. Government did not pursue yung kung ano yung napag-usapan. Kaya nga, nung 2004, nung Kalakatrillanes gusto kong pumunta doon. Gusto ko lang sabihin, doon sa usapan nila doon, sa Oku, gusto kong puntahan. I-video ninyo. Kasi, wala Pagka hindi naka-video, walang katibayan Kung ano yung pinag-usapan, naka-closed door. So sa amin, sa Intergon, yung usapan namin, pati yung mga namatay na sundalo, bibigyan ng benefits yung pamilya. Wala Kaya nga nung nag-file ako ng resignation, 1995 kay General Enrile, sinabi ko lahat yun sa kanya. Pinamukha ko kay General Enrile lahat sa kanya yan. Di bali sir, nag-chief of staff ka naman at the expense of the Ranger Regiment. Kaya sabi sa akin, gago. Nag-resign ako. Nagalit ako talaga kasi sabi ko, mali yan. When the Cory government gave their word, kasi ang usapan nun, anything but Cory Aquino. Yun yung parameters namin. Anything but Cory Aquino. Anything under the sun. Gusto mong bigyan sila ng pera, pwede. Magbibigay ang gobyerno ng pera. Sige, happy forever in the beach, in the sun. Yan, ganyan kayo. Pera. 1 million. Pwede. Anything under the sun nga tapos nun, ang mga lumitaw, benefits, hindi disband ng Ranger Regiment, walang makulong, aako lang si Colonel Galvez, yung class 71. Ano nangyari? Wala, kinulong lahat. Kaya nga, pikam-pika ako doon. Pag-negotiate ng gobyerno, ginamit ako ng gobyerno para makapasok doon sa Makati kasi kilala ako ng mga tao doon. Ako naman, ayaw ko magkaroon ng civil war. Ngayon, sa inyo, na nagsasabi ng military junta, hindi siguro pwede yung pwede, ibig sabihin, pwede military junta kung gugustuhin ninyo, pero baka pagsisihan ninyo. Kasi pagka military ang nakaupo dyan at hindi mo maiwasan, makurap yung mga general, kasi nga sa dahil ng pera, yung mga politiko nga natin nakukurap So, mahirap. It has to be somebody na may nakaupo talaga na credible, trusted ng taong bayan. And then, ang magiging direksyon nun, revolutionary government, wherein i-reboot yung buong Pilipinas. Ganun ang mangyayari. Isang option. Explain ko lang sa inyo. I'm not encouraging it. Tapos nun, intellectual discussion. Itong mga Tapos nun, ang doon, hindi mo mapipilit. Kung sino man yung gusto ninyo ilagay na tao, hindi mo mapipilit. It has to be simultaneous, no? It has to be may catalyst merong may tipping point, merong mag-ignite 'yon. Kaya hintayin nyo, wag kayong pangunahan, wag niyo pangunahan ang central figure, wag niyo pangunahan si Tatay Digong, wag niyo pangunahan si BP Sara, wag niyo pangunahan kung sino. Wag niyo pangunahan yung military, maghunta na lang kayo. Sana si General Browner, ganyan. Wag niyo bigyan ng problema si General Browner. Isa pa, administration. Pagka si General Browner, tinanggal ninyo, good luck. Good luck. Kaya nga, alam nyo, para kayo nauubos na kandila, administration, nauubos yung kandila, parang alam nyo na yung gano'n, nauubos sa kandila, na hindi mo na alam mong gagawin kasi doon papunta, paubos yung kandila mo, pawala yung apoy mo hanggang sa dumilim na, wala na. So, doon kayo papunta damn if you do, damn if you don't. Ganun na lang ang ninyo. Kasi confused na kayo Pero kaya ako nagsasalita, binibigyan ko yung advice. Senate Congress, number one, pakita nyo yung liquidation ninyo, certification, with receipts. Buksan niyo yung libro nyo. Number 2, rescind ninyo, tapusin ninyo yung
concurrent resolution number 10 na yan. At isa-isa inyong sabihin, o kundi kayong lahat ang magsalita, hayaan yung may magsalita isa, dalawa, tatlo, hanggang sa Dali lang po. i-separate nyo yung mga... O, yun. Kumbaga, hindi ko malaman kung ano tong ating mga mga nagme-message, yung sinasabing mga trolls. Yung sinasabing di umano mga bayaran. So, eto nga, naintindihan namin kayo. Pero kagaya nito, yung sinasabing open the book, magkaroon kayo ng resibo. Tapos ang ibabanat yung message, ganito. Bakit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte walang mga resibo? Hindi. Tapos sasabihin niyo, mga korap ang mga Duterte. Hindi. Nasaan yung ebidensya nyo? Yung kasi yung mga pananggaan nila pagka ang topic halimbawa, magbigay ng resibo, ibabanat nila, bakit? Bakit hindi binago ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung nakaraan? Guys, pinilit niya talaga baguhin nyo. Kaya lang, kailangan baguhin yung konstitusyon. Kagaya ng yung resolution number 10. Yung sinasabi ng ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na meron kasing sila majestic. Yung sinasabi niyang term, majestic. Kung mapapanood nyo kanyang vlog nung mga nakaraan. Ito naman sa ating itong magiting na vlogger na dating sundalo ng bansang Pilipinas, sinasabi naman niya, yung honorary. So magkaiba sila ng term, pero yung pa rin ang patutunguhan guys. Yung majestic na sinasabi ng ating butihang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na majestic, ito naman sinasabi ng ating magiting na retired captain na ngayon kasama na natin sa pagbablog, honorary naman. Yung resolution number 10. So, yun palaging pinananangga ng mga taong ayaw magbigay ng resibo. Pero hindi lahat. Marami rin nagbibigay ng resibo. Kagaya ng aming congressman dito sa lalawigan ng Rizal. Nagbibigay po ng resibo yan. So, alam namin yung mga gastos niya. So, minamahal naman ng taong bayan yung aming kongresista dito sa aming lalawigan. So, ituloy po natin. Nakomentohan ko lang po ng konti. Pasensya na po. Pero bago po i-continue to, mag-subscribe na po kayo sa ating iniidolong vlogger na number 1 na iniidolo ko po at nasa puso ko po na siya ang aking idolong number 1 vlogger sa puso ko. Ito pong Pinoy Survivor. So, subscribe na po kayo. Marami po kayong malalaman sa kanya na hindi nyo pa nalalaman noon. So, yung mga trolls po, pakiusap po. Mag-komento naman po kayo ng naaayon. Yung kumbaga, merong argument. Hindi yung ganong argument na, bakit si ganon, bakit si ganon. Paninisi po yun sa inyo. At wala po kayong argumento doon. So, ituloy po natin, guys. Bukok na itlog dyan. Ay, bukok. At yung mga itlog na maalat. Masarap kainin. Mga itlog na Naabot tuloy ako. Itlog na maalat. Yung bukok, walang mangyayari. Mabaho na yan Kahit anong gawin mo, luto, wala na. Bukok na yan. Merong luto doon. Ano bang luto so yun? They will never, kasi alam nila, ngayon, buta-buta kayo, buta-buta kayo. Kasi, paano to? Kinukwestiyon ng taong bayan yung natanggap ko 5 milyon, buwan-buwan. O, paano yun? Paano nyo i-clear yan? O, kung tumatanggap ko yung 2 milyon, MOE, paano yan? Checkin nyo yun ng COA yung resibo. Kaya kayo di maka-imake. Kasi parang may semblance, yun ang isip ng tao May semblance sa totoo, yung haka-haka ng ibang tao, compare, social media, tapos nun, wala na kayong magawa. Hindi nyo man aminin. Tapos, iniiba nyo ngayon yung topic. ICC, Sara Duterte, Digong Duterte, SMNI. Indirect na pananakot, pero hindi kayo makadiretso na
Ay, nako, good luck sa inyo. Mm. Patapos ng araw ninyo. Pinalipas lang ng taong bayan ng Pasko. Pinapalipas lang itong Pasko. Guys, And for next year, iinom first lang ako ng quarter of gamot. next year, if you do not give the Nakaka-high blood. Filipino people answers, kayong gumawa ng sarili ninyong ikababagsak. Hindi kami. Hindi taong bayan. Hindi. Kayo. Simple lang hinihingi. Explain yung sobrang pera. Ginawa nyo bang savings? Sinoli nyo ba sa budget, sa treasury? Tapos nun, kung sinoli ninyo, lahat ba? Kung hindi, may sinoli kayo. En parte, meron kayong dinivert o kinomit. Tanong, saan nyo kinomit? Sabihin nyo sa amin, kinomit nyo, binigay nyo sa bawat congressman. Ganun ba? Ang dumi ng isip ng tao. Hindi nyo, wala ano magagawa nyo, mga boss nyo yan. Yung presidente nga pagka nagalit ang tao, mura-murahin nila yung presidente. Kayo pa, congressman, 200,000, 100,000 boto nyo. Kung magasta kayo para kay presidente. Ngayon, explican nyo. Paano yun? So, kaya nga, sakit ng ulo nung ninyo ba, congressman, ang pinakamagawa na lang ninyo, bumaklas kayo. No? Kumbaga sa you pull out a Gloria Arroyo, no? Garci, I am sorry. Di ba? Ganon si Gloria. Hanggang ito yung congresswoman. na ano siya? Yung simpleng, yung lapses in judgment. I am sorry. Imagine that. Lumusot siya, no? Nakalusot siya. Galit ng taong bayan, taya ng eleksyon. Hello, Garci? Shall I live by 1 million votes? Gusto niyong sabihin ko kung sino yung official na military na doon? Na involved doon? Dami ko alam, Intel Baka papatay ako pag na. Okay lang, sir. Okay, ang dami Walang yun. Sipin mo yung boto nun, dinaya talaga. 2004 elections, presidential, panalo dapat si Fernando Poron You see? Ilang taon na niloloko ang taong bayan, So, sorry, nabangga ko ulit. So, yan ang Well, anyway, kaya ito, yung mga troll, tanggapin nyo yung bayad. Naintindihan ko Kaya kayo kumikita, tinatanggap nyo kahit halang yung bitukan ninyo, kahit wala na kayong bangkarote na kayo sa mga prinsipyo, natanggap nyo yung pera para lang kayo merong pangkain. Sige, I'll give you that. Pero, inan nyo, huwag kayong haraharagan dito sa aking sa channel Mag-ingat kayo sa mga pinagsasabi ninyo dito sa channel namin. Huwag niyo ihaharas yung mga tao dito sa channel. Kasi bago ko barayin yung ninyo, yung account nyo, pinukuha ko yung pangalan. Kahit hindi totoong pangalan yon, yung IP address nyo. Bahala si Wawawi. Kilala niyo si Wawawi? I-check niyo sa mga sa mga vlog ko, Anong yan ngayon? Kung magsalita kayo talagang hindi ko naman gagayahin si Honasan at si Trillanes. I have my own character, I am my own man, and I have my own sense of moral values. My standard in ethics and yung moral fiber ko, may sarili akong sinusunod. Wala akong pakialam dyan kay Senator Honasan at kay Trillanes. Senator sila, bakit? Di naman ako tumakbo. Ayoko naman magpolitika. Pero ang sinasabi ko sa iyo, troll, nasabi ko sa iyo, kung ako nandoon, nag-object ako, it will be in record na nag-object ako. Kasi wala akong ambisyon na nakikita ko nang mali, sasabihin ko pang tama. Hindi ako ganun Kaya putragis, mali yung sinasabi mo.
Okay, so move on. Wala na, anyway, dinilit kita eh. Leo, kung talagang mahal ni Akop ang bayan, imbestigahan nga niya ang mga pinangalanan ni Joma na mga party list. O nga, yun nga eh. Bakit in the first place? Kaya nga, again, meron na mga nadidinig, may nadidinig ako from mga sundalo na retired at mga officers na retired na okay na revolutionary government. Pati civilian eh. May mga ilan nagsasabi, okay na revolutionary government. Kasi pag revolutionary government, complete reboot. Na-virus yung computer mo, patayin mo, i-reboot mo. Di ba? Kasi naghang o nagano. So ngayon, ang Pilipinas, nakahang. So pagka nag-revolutionary government, ang pwede mangyari doon, palitan yung constitution ng taong bayan. Ayan. So, ewan ko paano nila gagawin yon. Kasi kung meron man nag-iisip ng revolutionary government, ang dapat ang gawin, mag-aano ka na ngayon. Nag-iisip ka na ngayon, meron ka na ngayon mga set of mga constitutionalists o lawyers, gumagawa na kayo ng draft, ganun ba? Para pagka may nangyari, ayun, meron na kaagad, no? 2023, 2020, tapos na ngayon, baka next year, 2024, Republic of the Philippines Constitution. So, iraratify na lang ng taong bayan. Isasabay sa 2025. Baka ganon, pwedeng mangyari yon. Nag-analyze ako, no? Thinking aloud. So, pwedeng mangyari yon. Ngayon, total reboot. Kasi may revolutionary powers kung sino man yung central figure, automatic yan. May death penalty na. Executive order lang yun eh. Revolutionary order number XX. Meron ng death penalty, tapos nun, titignan yung libro, titignan lahat ng bank account, ng mga politiko, re-revisahin lahat ng ninyo, yung mga properties ninyo, pangalan sa inyo, pangalan ng mga kamag-anak ninyo. And then, pagka napatunayan ng revolutionary court o tribunal, it could be a military court, na guilty ka, firing squad, luneta, araw-araw, merong kinakatay. Gusto nyo ba ng ganon? Baka hindi pa sumagot, yes sir, yes sir. Yes sir, gusto namin. Ay, nako. 2024, pwedeng gano'n, no? So, yung dalawang option na yon, yun yung dahil sa katangahan nitong ating mga politiko, you are causing destabilization, you are causing the Filipino people to move towards that. Meanwhile, parang sine, the military, nagkukwentuhan, uy, nadinig mo si Pinoy Survivor? Yung sa SMNI? Tama si sir, di ba? May kwentuhan. Maya-maya may lalabas ng, galing sa itaas, sa AFP. You are reminded of your duty, follow the chain of command. Mga automatic issue, mga order. Kasi worried yung itaas na nag-iisip na yung sundalo. Napopoliticize yung sundalo. Kaya nga sinasabi ko huwag niyong bigyan ng problema yung mga commander natin, si General Browner, yung Major Service Commander, huwag niyong bigyan ng problema. AFP, intact kayo, ha? Iniwanan namin yung AFP, intact lagi. Laging buo ang AFP. Kasi yung mula noon, 1986 hanggang ngayon, wala tayo civil war. Wala tayo ng mga junta. So, dapat intact kayo, aware kayo sa nangyayari. Tandaan nyo lang yung Constitution. The sovereign Filipino people. Pagka nakita nyo, naglabasan sa kalsada yan. Tapos titimbangin nyo, sino ba dito yung tama? Pag hindi nyo, pag sinabihan kayo na barilin yung mga sibilyan, yung mga tao, alam nyo na kung sinong tama, di ba? Pag sinabi sa'yo, alam nyo si Marcos Sr., mga kabrigada, si Marcos Sr., nadinig ko ito kay General Maki Macanas,
Kasi ganun talaga, nag-sacrifice totoo yung sinasabi ni General Macanas. No, kasi mag-abot-abot man no. 83 ako, 84 siya kumabit. Tapos no we all experienced 86 as second lieutenants. Kami, magta-first lieutenant na kami noon eh. 2 months after, lumabas yung first lieutenant namin. So, Teniente Camote, ang maganda ron, kayo may hawak ng tao. Kahit yung mga general na yan, walang magawa. Yun ang mahalaga. Yung the generals can give an impression na may mga pressure. But real talk, matakot kayo pag kayong sundalo ang nagsasalita na. Okay? That's why ang promise ko sa inyo, regalo ko na lang sa inyo, I'll make a manifesto ng taong bayan. Hintayin nyo na lang I will form the words, manifesto ng taong bayan. Before manifest And then niya, yung ito. gustong pumirma, Komento lang natin ng konti. Yung kasi yung iutusan daw na ganito, i-demolish yung mga tao sa pamamagitan ng sandata nila. Siyempre, hindi sila susunod nun. Kagaya nung 1986, yung naging people power nung araw. Ang ginagawa sa amin nun, yung pagkalimba may rally, bobombahin kami ng tubig nun. Talagang kumbaga naliligo ng tubig ang mga taong nagwewelga nun. Ganun po ang ginagawa noon. Naikomento ko lang po ng konti. Sa hindi nakakaalam, talagang binobomba ng tubig yung mga taong bayan noon pagka merong pagtitipon na nangyayari. So hanggang sa to the point na yun nga, sinasabi niyang yung kailangan ng gamitin yung sandatan law, hindi sila papayag nun. Hindi sila papayag nun. Kasi nga, mga taong bayan na yan, tapos gagamitan mo ng sandata na, kumbaga, nakakitil ng buhay. Hindi po. Hindi nila sinunod yun. Kaya nga po, yung iba, nag-retreat, yung iba, sumama na. Kasi alam nilang mali yung nagiging utos sa kanila. So ito nga, sinasabi niya, ituloy po natin, na nagsasalita na yung mga kasundaluhan. Hindi naman lahat, pero mas nakakarami po. Tuloy po natin. pumirma kayo. Pakita niyo yung ano ninyo, yung gusto ninyong kung agree kayo doon sa sinasabi, pirma kayo. Pag hindi kayo agree, di huwag kayo pumirma. Walang pilitan yan because it is an expression of our freedom of our right. Hindi mo naman sinasabing topple the government. Hindi mo naman sinasabi na na mag-secede sa government. No. That's against the law. Ang sinasabi mo lang, we are requesting ito yung gawin. Ito yung demands namin. Because tayo pa rin yung taong bayan. Tama. So, nagagalit iba, wala yung mga, kasi P-Mayor ang nagpirma, 200 eh. Sige, subukan natin, nawala rin pa. Kaya, gagawa ko ng manifesto na kung ano yung nilalaman ng aking damdamin. And if kung nakita ninyo na ganun din yung nilalaman ninyo, pumirma kayo kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo, walang pilitan yan. Ipopost ko na yan sometime after Christmas siguro. Pero yun, regalo ko sa inyo. Yun. So that anyone who wants to sign, you sign. You be a janitor, you be a teacher, you be a tricycle driver, jeepney driver. Construction worker. Kami. Paano Gusto ko kami? makita ng Congress na maraming galit sa kanila. Dinededman nila eh. Pero pag ito, nakita may manifestong ganyan and then nandyan lahat na civilian na nakasign, hindi lang 200. Parang yung mga generous na 200. Hindi lang 200. Dito sa manifesto na to, the Filipino people, halo-halo, all walks of life, babae, lalaki, matanda, bata. Okay. Gusto nila pumirma sila. So, civilian. Anong gagawin ng gobyerno? Pakulong kayo lahat? Pakulong tayo na? Uy, magkita tayo ha? Saan tayo magpapakulong? Sa isang isla? They can do that kung gusto nila. But who will implement? The armed forces? Kung pumirma rin yung armed forces, secretly, pero wag na kayong pumirma armed forces. Kaya na namin to.
Yung mga retired, tayo pumirma, mga retarded tayo eh. Tayo na pumirma. Retarded So, talaga. it will be an avenue for everyone. Yung mga hindi na-express yung kanilang indignation, yung nandun pa lang naman tayo eh, yung anger, yung demands, no? Nandun pa lang tayo. We demand the government to explain to us. We demand government action on their part. Senate, Malacanang, Congress, everyone. Pati yung MTRCB, no? Pati bibira kayo, wala man lang wala man investigasyon. Ano ba 'yon? Sa bayan hindi niyo man lang binigyan ng right. Anong klase yan, martial law? Talo niyo pa martial law. Kaya ako nagagalit eh. Kung mag-aasta kayo, Ayan. gusto niyo magka-martial law talaga? Komentuhan natin. So guys, ang sinasabi niya rito, we demand. Hindi po siya nagtatanong dito. Yun sa kanyang ipalalabas na mga pirma-pirma. Hindi po siya nagtatanong, kundi ang pinatutukoy niya dito, gagawa siya ng kumbaga, sulat at demand. Demand yung kanya. Demand. Talagang demand. Hindi siya nagtatanong dito. Kasi tapos na yun sa pagtatanong. Ito naman po, ang sinasabi niya, we demand. So, kung pipirma kayo o hindi, nasa sa inyo na po raw yun. Hindi siya nag-encourage na pumirma kayo. Kung na umaayon kayo, edi pumirma kayo. Kung hindi naman kayo aayon, huwag kayong pumirma. So, demand po itong letter na kanyang isusulat at ipalalabas daw niya something after Christmas o next year. So, abangan po natin yan. Kung ano po yung demand letter na sinasabi niya. So, ito po. Tunghayan po natin. Tuloy natin. Wala po akong maayos na equipment, guys. Kaya ganito lang po ang inyong lingkod. Hiram ko nga lang tong isang cellphone. At itong cellphone naman na ginagamit ko, ito po hinulugan ko ng 1 taon. So, ituloy po natin. Ito po ang buhay ng inyong DIY kay KB Informative. Malabo pa mata ko. Ninyo? Ha? Kasi yung asta ninyo, martial law. Pero ang taong bayan, pagka kumilos with may backing at magkaroon ng martial law talaga, lahat kayo, uupahan kayo. Gusto nyo mangyari yun? Sige, pisain nyo pa, pisain. Tirisin nyo pa taong bayan. Kaya nga Merry Christmas. Merry Christmas din na lang po. sa inyo. Mga tigas ng ulo nyo, yayabang ninyo. Mga honorableng ewan. Subukan yung subukan nyo talagang, sinusubukan nyo eh. No? Advice ko na lang sa inyo, yung natitirang matinong Senado, pakilala ninyo yung sarili ninyo. Matino kayo, lalo itong mga bago. Robin Padilla, sino itong mga Tulpo, yan, mga bago. Wala pa. Hindi pa nahahaluan yan ng Bato, Bongo, magsalita kayo. Mag-clear kayo with resibo, ganon. Tigil nyo. Mapapaintindihan yung taong bayan. I am giving you the avenue. Guys, in the Senate, magsalita kayo. Yun na hinintay ng taong bayan. Yes. Si Tolentino, Titoy, schoolmate. Alam ko yung pinanggalingan mo. Pares tayo ng pinanggalingan ng high school. Matinong eskwelahan. Very honorable na eskwelahan. Sana, nandun ka rin. Di ba? God-fearing. Tayo, Franciscan. Tayo, di ba? Tintoy. Tapos sino pa? Yung mga iba na mga senator. Yung mga Estrada. Di ba? Ang dami ninyo dyan na may avenue na okay, mali talaga yung ginagawa natin. Sige, tigil na natin. Ganyan That's po a ang start. lingkod. And tingnan natin kung yung taong bayan maniniwala. But you have to do it. Kasi kung titignan nyo, kung bibilangin nyo, mag-inventaryo kayo ng swerte ninyo, paubos na. Down the barrel, scraping the barrel na yung inyong swerte. Ubos na talaga yung pasensya ng tao. Ang hinihiling ng tao, yung explanasyon para mawala ng konti yung galit. Okay? So, avenue. Sige, after Christmas, sabihin nyo, okay,
we have heard the Filipinos, their aspirations, and ako, magkiklear ako, ito ang clearance ko, with resibo ko, ito yung certification ko, at I'm inviting COA, and then, open books ako. Sinong senator ang gagawa nun? Yung mga sinabi kong pangalan, subukan natin. You have an avenue, no? You have an avenue to get out of this syndicate. Kung ano, yung institusyon, bulok, mangbugok, umalis kayo, madadami kayo sa bugok na itlog. Babaho rin kayo. Ngayon, kung ganyan yung kalakaran, stop it. Ang avenue nyo na ngayon, senator, congressman, kung kayo talaga matino, kung kayo talaga may konsensya, kung kayo talaga ay nag-iisip sa future ninyo at sa future ng bansa natin, simple, mag-clear kayo with receipt, pakita ninyo, no? Tapos na sabihin nyo, and I make a statement, privilege speech, itong resolution 10, okay, palitan na natin, terminate, rescind, imagine that, and then kung sino yung naniniwala rito na mali ito, taas ang kamay, di makita ng taong bayan, kasi kahit sabihin nilang grandstanding kayo, at least nag-attempt kayo Tama. na i-correct. Di ba? Kesa yung ang taong bayan ang magko-correct. Huwag niyong hintayin na may tumayo dyan. No? May tumayo dyan. Huwag niyong hintayin na yung mga taong bayan papasok dyan sa compound ninyo. Papaligiran kayo, walang magawa yung police, walang magawa yung security nyo. No? Kasi yung taong bayan, okay, may mga okay nga daw mamatay sila eh. Paano yan? Paano ko sila yung pumatay? Galit eh. Kaya I'm giving you a way out of this mess na pinasukan ninyo. Yung nagsabi na hindi ko magiging kagaya si Onasan tsaka si Trillanes, definitely. Because I will do a different thing. No? Sasabihin ko, outright, mali ito. At kung hindi kayo maniwala sa akin at ako yung lone ranger na may make statement na mali ito, na overpower ako ng 23 senators or 300 congressmen, kung congressman ako, I will go to the media, sasabihin ko yung side ko. Mali naman talaga ito eh. Sasabihin magagalit sila sa akin. So what? Ang boto nyo, parehas lang ng boto ko. Ha? Ako, pinaprotektahan ko, wala kayong pakialam sa mga tauhan ninyo, sa mga constituents nyo. Puta na, manggago kayo. Ako, binoto ko kunyari sa saan ba ako dapat kung congressman ako? Pasig. Pasig siguro. Taga-Pasig ako eh. Pasig. So, sasabihin ko, pinoprotektahan ko yung constituents ko. Mali naman yan eh. Pera nila yan eh. Ba't mo may sweldo ka naman ah. Actually nga, mataas sa sweldo ninyo eh. Ano ginagawa ninyo? Hindi nyo nga mapasa-pasa yung mga bill. Mandatory service ba? O ROTC? O what? CAT? Ano? Yung ating reservice, ano? Ano na? Yung ating defense industry, ano na? Hindi nga kayo makapasa ng bill tungkol sa kung ano yung ngipin ng Coast Guard eh. Ano ba gagawin ng Coast Guard dyan sa West Philippines na yan? Dapat nagpasa kayo ng batas para yung Coast Guard tumapang kasi they are implementing the law. If they don't implement it, they are violating the law. Yun. Confuse ang ating Coast Guard kung anong gagawin. Hindi magawa. Tapos ang dahilan na, malakas ang China eh. David ng Gulayat. Pero kung may batas kayo, sinulat dyan, in-explain yung, ewan ko ba sa inyo. Pero, batas kasi, yung pera kasi. Kasi ito. Kami nga nung ano natin? Nung katitik. Komento natin. Yun nga. Kasi ang kanilang magiging dahilan dyan inabot na namin yung batas na yan kaya sumusunod lang kami. Yun po ang yung iba, hindi naman lahat yung iba, yun ang dahilan, inabot namin yung batas na yan kaya wala kami magagawa. Pero ang sinasabi naman nating kasamahang vlogger na ngayon at ako'y talagang nananalig sa kanya at iniidolo ko na to ngayon dahil
magaganda yung sinasabi niya. Ang sinasabi niya ganito, tumindig kayo. Baguhin niyo yung batas na yon, yung Resolution number 10. Para naman sa ganun, malaman ng taong bayan na kayo tumitindig kahit kayo'y matalo, or sabihin na nating matalo dun sa pinaglalaban yung pagtindig nyo para tanggalin yung resolution number 10 na yan, at least nakita ng taong bayan na may ginagawa kayo. At hindi yung dahilan na, inabot na namin yung batas na yan kaya kami sumusunod na lang which is, nakikita nyo namang mali, bakit nyo pa susundin? So, tumindig kayo para magkaroon ng usapin dyan sa tungkol sa resolution number 10 kung tama ba ito o mali. Yun lang po yung sinasabi ng ating kasamahang vlogger na ngayon at ako'y nasisiyahan naman. May tumitindig na dating kasundaluhan natin, which is Scout Ranger to, na ipaglaban nyo kami. Ipaglaban nyo kami patungkol dyan sa resolution number 10 na yan. At tindigan nyo. Dahil sino titindig? Kami po ba? Na mamayang Pilipino ang titindig dyan sa Senado. Hindi naman po tama yon. Kundi, yun nga sinasabi niya, titindig kami sa labas, hindi sa loob. At inaantay namin yung inyong mga gagampanan para sa ating mamayang Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Sa ating inang bansang Pilipinas. So, ituloy po natin, guys. Kami, ang turo sa amin, huwag mong gagalawin yung pera ng sundalo mo. Okay? Kayo, ginagalaw niyo yung pera ng taong bayan Hindi tama yung pag-clear ninyo Kaya ang daming tanong. Now, hindi ubra yung pananakot ninyo. Hindi pwede. Tingnan yung ginawa. Tingnan yung nangyayari kala Celis tsaka kay Badoy. Backfire. Sino ngayon na natakot? Backfire. Nagsalita rin 200 general. 200 PMAR. Wala. Balita ako, may 20 million 20 mil ba? Sino pa ba yung nakakalakad na senior na class? Mga 50s siguro, Naka-wheelchair. Isipin mo yan. Long gray line Kasi yung kaya ngayon gagawin ko, para lahat ng naniniwala, gusto ko rin makita na sino ba talaga ang dito concerned. Kasi ang isa kong message sa inyo, bago ko magtapos para hindi ko makalimutan, isang message ko sa inyo, mga Pilipino, ikaw, ako, tayong lahat, magkakapatid, ikaw ako, tayong lahat, mga Pilipino, kaya nating baguhin ang Pilipinas in our lifetime. Kaya natin baguhin ang Pilipinas for the good in our lifetime. Kumbaga within, bago ko mamatay, bago kayo madedo, bago kayo tumanda at di na kayo within sa buhay natin, probably 2024, ayusin na natin ang Pilipinas. Sana. Yun yung panawagan ko sa inyo. Kaya ako gagawa ng manifesto. Ipakita ninyo yung totoong pagmamahal ninyo sa bansa natin. Yun nga po. Kaisa nyo ako dyan. Ako, bago ako nagsalita simba pa kami kanina Nagdasal na ako, pero hindi pa ako nakontento sa dasal ko. Na bigyan ako ng wisdom, bigyan ako ng discernment, bigyan ako ng tama na pagkilos para hindi naman mapahamak ang bansa natin. Imagine, Mabigat. Nagpa-bless pa ako sa pare. Kaya naisip ko, sige, gawa tayo ng manifesto.
pipirmahan ko. Ngayon ako mauuna. Hindi ka na pa 17. Mauna ako pipirma. Tapos walang Excuse pipirmang iba. No? That will tell me, what for? Why will I waste time for the Philippines when no one is willing to move forward? I am taking the lead. Rangers lead the way. So I'm taking the lead. Gawin ko yung manifesto na yon, generic. Mhm. Walang P-Mayor, walang ano-ano, na kami-kami, kayo-kayo, tayo-tayo, gano'n. Hindi, anong tato? Generic. We, the sovereign Filipino people. Manifesto ng taong bayan. Ito yung demands namin. Ito yung gusto namin mangyari. And then, pirma. No? So, bigyan nyo na ako na hanggang bukas. Yes. Hanggang bukas. Yes. Bagay namin yan. And then, pipirmahan ko. There's nothing wrong with what we're doing. We're just showing, exercising our right. Our right. Guaranteed by the Constitution. Tignan natin kung mubra pa. Kasi pag hindi mubra yung Constitution natin, palitan natin. Kasi kung itong mga hinayupak na taon to, no, na sakim na sakim, lulun sa droga, no, lulun sa power, no, hindi mo alam hindi na pwedeng pagkatiwalaan kasi walang nagsasalita. Something has to be done by the people. Now, ako, gawa lang akong manifesto, yun yung nararamdaman ko, yung gustong pumirma kayo. Gustong makita, meron ba kayo, abot ba kayo ng milyon, abot ba kayo ng whatever, pumirma kayo, hindi yung panay salita lang. Hindi yung panay, isang mo, gago kasi itong troll Kasi nagbayad kayo ng troll, palpak ang tarantadong hinayupak na troll ninyo. Sabihin, hindi ko kayang gaya si Unasan, tsaka si Trillanes, sila panay gawa. Ako panay dada. O sige, tignan natin, nagdadada ako gagawa ko manifesto, hinayupak ka. Nagawa ko ng manifesto, kita nyo. Bait-bait kasi kay troll Yung mga Duterte na mga vlogger, walang bayad yan. Galing sa puso, lahat yan. Kayo, mga vlogger ninyo, panibayaran. That's why you will lose. Administration, tambalolong, lahat kayo, yung mga vlogger ninyo na mga mga bayawak vloggers, yung mga butiki, at saka yung mga buhaya na vloggers, no? Tatlong grupo no? Butiki, yan yung mga maliliit yung follower, tapos yung mga bayawak, yan, medyo malaki na yung following. And then itong mga mayayabang na tambalolong buhaya tambalolong vloggers, na talagang super loyal. Lalo dikta mo, titirahin. Si BP Sara, gago, magnanakaw, lahat po siya, ibabato nyo. Tignan natin kung saan kayo mapupunta. Kumita na kayo na kumita kung gusto niyo. Kasi hindi rin forever ang inyong kikitain at nakakahiya kayo. Susuka kayo ng taong bayan. Animal kayo. Kutang, anong klaseng prinsipyo meron kayo? Tumatanggap kayo ng pera para manira ng tao? Anong pinag-aaralan ninyo? Mahiya kayo sa sarili ninyo, mahiya kayo sa anak ninyo. Kayo mga vlogger na mga bayaran. Tapos kayo mga troll. Umalis kayo sa Pilipinas. Because kami, babaguhin namin ang Pilipinas in our lifetime. Next year. No? Next year yon. Babaguhin na. Magpapasko lang kami. Enjoy. Merry Christmas sa lahat. Hindi ko na naman kayo. Merry Okay, Christmas. so hanggang doon na lang muna ako. Yeah. Si Annalyn So, Blas. ayun. Good morning, sir. Sana di ka So, nasa na siya sa mga mensahe. So, guys, ayun po. Binanggit na niya yung putiki, bayawak, at buhayang vloggers. Yung mga bayaran. Tayo naman po, vloggers din, pero hindi po tayo bayaran. Ako po kumbaga nananalig sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ako po yung vlogger
hindi bayaran ng ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nasa kategory ng butike. Butike pa lang po ako, guys. So, bilang isang butike, ako po yung nasa laylayan ng mga vloggers. Kumbaga, small content creator lang po ako, guys. So, yun po, ang akin naman pong panawagan sa inyo, yun sa aking mga subscriber at mga viewers, kindly mag-subscribe na po kayo dito sa Pinoy Survivors at marami po kayong matututunan dito. Marami din po kayong malalaman dito. Dahil ito po ay isang dating kasundaluhan natin. Ang ating magiting na sundalo. Sandali lang po. Inuubo po ako at medyo na high blood po ako sa mga nalalaman kong totoong nangyayari sa ating lipunan. So, ito po ay ang ating Pinoy survivor na dating magiting na kasi wala na siya sa kasundaluhan eh. So, ito po ay si Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, yun, gagawa siya ng manifesto ayon sa kanya. At ako naman po, babasahin ko muna po yun bago tayo pumirma. So, yun po ang kanyang panawagan. Dahil nga naman, dada siya ng dada. Tapos wala naman pala naniniwala sa kanya. Mahirap po yun. Mahirap po yun. Kagaya ko, ako vlog ng vlog. Tapos wala naman palang naniniwala sa akin. Makikiisa ako sa kanya. Titigil na rin ako kasi wala nang palang naniniwala at mas marami pala naniniwala doon sa mga ating mga nanunungkulan ngayong panahon na to. Tigil na lang ako. Kagaya niya. Titigil na lang siya pagka nakita niya yung mga pumirma pala doon sa kanyang ipapalabas. Titigil na rin siya. Titigil na rin siya ng political vlog. So, yun po guys. Subscribe na kayo sa kanyang YouTube channel. Inuulit ko po, ang kanyang YouTube channel ay Pinoy Survivor. Yun po. So, hanggang dito na lamang po guys. At maraming salamat po sa panonood ng aking mumunting video dito sa DIY KKB Informative at sinasabi ni DIY KKB Informative na Merry Christmas and a Happy New Year to all. Maraming salamat po. See you on my next vlog, guys.